Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek service at sa pasimula po ng ating gawain. Awitin po natin ang tunay na Diyos. Patuloy po natin itaas ang ating Panginoon ngayong gabi. Awitan at pasalamatan siya ang mga awitin ito. Amen! Amen! Awitin po natin ang dakila kay Yahweh.
natin sa Kanya ang lahat ng kamaliang ating nagawa, isuko natin sa Kanya. Kaya po natin nalinisin niya ang ating mga puso sa mga kamaliang ating nagawa. Awitin po natin ang banal ng tahanan. Sunday service, March 10, 2024. Ang gawain po natin sa darating na linggo ay isasagawa sa alas 8 ng umaga dahil tayo po ay dadalo ng anibersaryo ng IRM National na gaganapin sa Bulacan. Para sa mga sasama sa IRM National Anniversary, tayo po ay aalis ng 10 ng umaga. Sunday service po, ito pong magiging speaker, Sister Cristita Barza,
Worship leader, Brother Raylan Lozada, tithes and offering encouragement, Brother Ray Lozada, usher, Brother Michael Mendoza, and flower sponsor, Pialago family. Sa midweek service naman po yung prayer gathering, March 14, 2024, at 7 p.m. Ang speaker po natin ay si Pastor Mayla Castro, worship leader, Brother Ray Lozada, usher, Brother Albert Asinto, at ang ating testimony, Brother Ray Acosta. Ito po ang anniversary ng IRM National, 32nd anniversary. Ito po ay sa March 10, 2024 sa SJDM Sport Complex, Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Attempt great things for God, achieve great things from God. Ito po sa ating darating na 7 last words. Yan, March 27, 2024, Wednesday po ito, 6 p.m. Ang ating pong mga speaker, Brother Raylan Lozada, Sister Susan Lozada, Sis Katrina Pioquinto, Pastora Mayla Castro, Brother John Stephen Kirch, Brother Ray Acosta, at Pastor Manny Castro. Ayan ang ating testimony po sa ngayong gabi. Tinatawagan ko po si Sister Katrina Pioquinto. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you po dahil pasalamat po talaga ako sa Panginoon sa mga nangyari po sa akin. Dito mga nakaraan. Unang-una po yung nakauwi po ako sa amin. Biglaan po akong nakapagbakasyon ng 3 linggo dahil kasal po ng aking pamangkin. Sobrang papasalamat ako sa mga times na yun, nabanding ko po yung pamilya ko na ilang taon din na hindi ko nakita. Kaya sobrang thankful po ako sa Panginoon na binigyan po niya ako ng chance na ganun. At saka, sobrang papasalamat din po ako kasi ngayong Sabado, gusto ko din pumukuha ng pagkakataon na ito na prayer request po na sana ay sama niyo po sa panalangin na ngayong Sabado po si Bernard na makalusot po siya sa immigration. Kinakapasok po talaga ako sa immigration. Kaya sana po makalusot siya at saka magiging okay po, ibigyan po siya ni Lord ng immigration officer na mabait. Hindi ko iba maraming pinubuha sa'yo kung ano-ano, gano'n. Sana po magiging okay po ang lahat hanggang sa makaalis siya, gano'n. Ngayon pa lang po talagang tinibayan ko na po yung sarili ko. Kaya hindi ko po pinakita sa kanya na malulungkot ako pag wala siya. Para po maging malakas din po siya pagdating doon. Tsaka, pinapasalamat ko din po sa Panginoon na nung nakarang linggo pala, naglakad po kami ng ID ko po para po magiging, meron akong valid ID. Kasi wala po akong valid ID. Koloro po. Tsaka, ang dami po namin pinagdaanan kasi dun sa Kumilig, wala na pala akong record. Oo, ang layo Intramuros, pumunta pa kami doon. Tapos, sabi ko, opo, wala na po eh. Kasi kukuha po sana din po ako ng passport ko. Wala pa akong ibang valid ID, kaya yung voter certification. Wala naman pala. Ngayon, kailangan ko naman po magparehistro. Tapos, pagdating po namin sa sa SM, kasi meron nag-register dyan eh. Hindi nga na naman ako ng barangay ID. So, wala po ng barangay ID. Yung postal po, pumunta po kami, na-suspended na po pala yung kuhanan ng ID. Simula po nung nasunog yung doon. Yung national ID din po, hindi po rin ako nakakuha, kahit temporary ID kasi yung transaction slip ko na iwala ako. Kaya sabi sa akin, i-retrieve daw yun, pero 3 to 4 weeks pa daw. Sabi ko, ano ba yan? Yung 3 to 4 weeks, baka abutan ng taon pa yun. Sabi ko. Kaya pumunta ako ng barangay, kumuha ako ng barangay ID, kasi yun na lang yung Oo, yun naman, tinanong naman ako kung talagang taga-mali ko ba talaga, kasi nung kapitbahay mo doon, ilang taong ka na doon, gano'n. Daming inanos mo, ba yan? Kaya sabi ng sige, pagbigyan mo na, sabi pa naman nung nasa sekretary sa barangay, sabi ko,
salamat at mayroon na rin akong ID. Oo, yun na lang talaga yung ano ko. Kasi ginagamit ko yung Teen ID, pero yung Teen ID ko mali. Wrong spelling. Oo, hindi nga siya valid eh. Tsaka yung real ID ko ano pa naman yung single pa ako nun eh. Oo, kaya ang dami mo kung ano sa valid ID talaga. Kaya yung pinaka-valid ID ko yun po yung barangay ID. Tsaka thank you Lord kasi hinayaan niyo po akong makakuha ng barangay ID. Yun po yung malaking achievement ko kasi may valid ID na po ako. Ayan, tsaka yun lang po, maraming salamat Lord. Maraming salamat po, Sister Katrina. At ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga Bible, puso at isipan sa pakikinig ng God's message na ihahatid po ng ating masipag na Sister Maricar Patricia. Good evening po sa ating lahat. Naano ko po yung valid ID, wala rin po ako nun eh. Tsaka hindi po ako butante. Tatlo naman yung kaya walang... Pwede naman paano sa munisipyo mismo kasi may COMELEC yun eh. Nag-start na lang ako dito sa Kada munisipyo may COMELEC. Kaya tatlong botohan na po ako walang kwenta. Pura natin pangalan. Nakaano na po sa ating po, naka-inactive. Oo, isa. So yun po, salamat din po sa Panginoon at muli, nandito po ako sa inyong harapan kahit medyo, medyo pawis-pawis. Nakahabol pa, hindi pang mali. Galing po ako ng San Isidro. So ayan po, yung topic po natin ngayon is yung title po nito ay Kasama Natin ng Diyos. Tama po ba? Sa lahat po ng pagsubok, araw-araw kasama natin ng Diyos. Amen po? Tayo po na manalangin po. Panginoon, salamat po Panginoon Lord sa gabi po ito, Panginoon. Yan yung pinagpapaloob sa bawat isa sa amin, Lord, sa malaya, Panginoon, na kami po ay makakapakinig, Panginoon, ng salita. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ay lagay niyo po ito sa aming mga puso. At yandahan niyo po kami, Panginoon Lord. Salamat po ba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po yung makibuklat sa Mateo 14:29-33 po. Sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sabi niya, Panginoon, sagipin ninyo ako. Sigaw niya, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. O pinagpala pong salita ng Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita sa gabi pong ito, Panginoon Lord. Dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng pangunawa na nagmamagalamang sa iyo, God. Salamat po, Ama. Tunay na po na ikaw po ay dakila sa lahat, Panginoon Lord. At yung mga salita, Panginoon Lord, ay nawa, Panginoon, ilagay niyo po sa ating pinakamadamang puso, Lord. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabi po dito, bakit kaya tayo nakakaranas ng mga pagsubok? Bakit kaya tayo humaharap sa mga suliranin? Bakit kaya tayo nakaka-encounter ng mga problema? Kapag ba tayo naharap sa mga pagsubok, saan ba tayo nagpo-focus? Sa Lord ba? O sa mga kinakaharap natin? As Christian, exempted ba tayo to face challenges? Hindi po. Hindi po tayo exempted. Even mga pastors, diaconess, or yung mga nasa talagang may pinakamatataas na po sa ng simbahan, mga bishop, hindi po yan exempted sa mga challenges. At tayo rin po bilang mananampalataya. Sabi po sa John 16:33 says, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Diba po? Isang magandang salita ng Panginoon na kung saan sinabi niya na lahat ng problema ng ating nararanasan, na-overcome niya na. Kaya wala tayong bagay o pagrereklamo na masasabi natin, hindi ko kaya yung problema ko. Pag nandun tayo sa punto ng problema, di ba, minsan naaalam natin na
sis, hindi ko kaya yung problema ko, hindi mo na ako magsisimba. Hindi mo na ako a-attend. Kasi ito yung problema natin, di ba? Minsan na yung priority natin is na ilalagay natin yung Lord doon sa pangalawa, di ba po? Kapag tumataan tayo sa problema is, Lord, dyan ka muna, unahin ko tong problema ko. Di ba sabi nga nila kapag gaano mong tinitignan yung problema, isa siyang malaking kumin sa iyong mata na kung saan, di ba, lalo kang bumabagsak. Pero kung ang Panginoon yung nasa focus natin, nasa mata natin, at yung problema hayaan natin na siya yung problema sa problema niya, di ba? Nagiging yung problema na meron tayo, di ba, maaluan siya sa pakiramdam natin na kahit yung mga problemang malaki, di ba, yung talagang iniisip natin mahirap solusyonan, pero yung Lord, nandyan siya, isang malaki siyang focus sa harapan natin, yung problema gumagaan. Tama po? Amen. Kadalasan kahit Christians na tayo, kapag may pagsubok, nawawala talaga tayo sa focus. Question po, troubles and challenges, bakit nga natin nararanasan? First po, to strengthen us. Ano ba ang una natin reaction kapag tayo ay nagpagsubok o bagyo ng buhay na nararanasan? Madalas, ang initial reaction natin ay, ano po? Matakot, mangamba o mag-alala dahil sa problema. Katulad mo ni Pedro doon sa talatang ating binasa, ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot, na out of focus siya. Bakit kaya po? Kasi tumingin siya sa kung ano ang kaharap niya at nawalan siya ng pagtitiwala sa Diyos. Kaharap niya na po yung Diyos kukunin niya yung kamay ng Diyos, di ba? Yun yung shaken na natakot siya dun sa kung ano yung kaharap niya dun sa paglubog niya sa tubig. So, si Pedro naranasan niyang lumubog kasi tumingin siya dun sa problema kinaharap niya, dun sa malaking hangin na kapalapit sa kanya. Tayo po ba ay katulad ni Pedro na kapag may pagsubok ay nawawalan ng buhay? Normal naman po ang lahat ng ating nararamdaman. Pero kaya natin i-handle in spiritual way. Dahil ang problema may strengthen our Christian character. Tama po ba? Ang problema, kaya tayong palakasin sa pamamagitan ng ating spiritual character. Kasama po ang ating Diyos. Sabi po sa Romans 5:3, we also boast our troubles because we know that trouble produces endurance. Basta kasama natin ang Lord, wala tayong problema hindi natin mahaharap. Tama po? Kaya kapatid, sometimes, God uses our problems to test our faith, to test our focus, to test our spiritual character. Kung ang initial reaction po natin ay matakot, matatakot po talaga tayo. Pero kung ipapanalangin natin yung problema na meron tayo at idudulog natin po sa Lord, positibo tayo sa lahat ng bagay. Amen po? Kapag negatibo ang nasa isip natin, kasi sometimes kapag merong problema, lahat negative di ba? Ipanalangin natin, idulog natin sa Diyos. Kapatid, hindi madamot ang Diyos dahil sa bawat pag-surrender natin sa Kanya, lagi siyang merong solusyon. Ano man ang sitwasyon. Gaano man kalaki, ay tayo ay Kanyang pinalalakas. Pangalawa po, to discipline us. Ano po bang madalas natin ginagawa kapag meron tayong problema? Normally, ang initial reaction natin ay magreklamo. Di ba po? Magtanong, Lord, bakit ako? Lord, bakit di na lang sila? Madami namang masasamang tao, bakit ako pa? Kapatid, ginagamit din ng Lord ang challenges to discipline us. Pinapalo tayo ng Lord dahil may nais siyang baguhin sa ating karakter. Karakter po ito hindi pa buhay. Karakter din buhay. Dinidisiplina tayo ng Lord dahil may nais siyang baguhin din sa ating buhay. At buhay mo at buhay ko. Minsan, mas pinipili din natin manise sa iba kapag tayo may pagsubok o maingkit sa kung anong buhay ng meron ng iba. Tama po? Bakit kaya Lord sa akin mo ito binigay? Hindi na lang sa kanya, mas mayaman naman siya sa akin. Naghihirap na ako, mas pinahihirapan mo pa ako. Diba, madalas yun yung lagi natin sinasabi kapag meron tayong
pagsubok na nararanasan. Sabi po sa verse 31, napakaliit ng pananampalataya mo, sabi ng Lord kay Pedro. Napakaliit ng pananampalataya mo. Bakit? Ba't kaya nasabi to ng Lord? Kasi alam ng Lord, kapag binigyan ko ito ng problema, alam ko na ako yung tatawagin ito eh. At yun yung magiging kalakasan ni Pedro o ng bawat isa sa atin. Ang pagdidisiplina mo ay individual. Pwede na kasalanan mo, hindi pwede na kasalanan mo ay kasalanan ng iba din. Kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Juan. Dahil ang bawat isa ay may pananagutan sa bawat sitwasyon. Amen po? Nung panahon ni Noe, madaming tao ang nais ng Diyos na maligtas at ipinakita ang pagdisiplina ng Diyos, pero tanging si Noe at ang kanyang buong pamilya ang nakinig sa panawagan nito. Kung kaya't sa labis na kasamaan ng mundo, nagpadala ng Diyos ng isang malaking pagbaha at nilipol ang lahat ng tao. Tama po? Even ang time ni Moises, nais ng Diyos na iligtas ang kanyang bayan sa tulong ni Moises, pero mas pinili nila na magkasala laban sa Diyos at sumuway sa kanyang mga utos. Kung kaya wala ni isa sa kanila ang nakarating sa lupang pangako. Dahil mas pinili nilang magreklamo at ang gusto ng sarili nilang laman. Di po ba kapag meron silang naranasan, dinala sila sa ilang, sa disyerto ng Diyos. Ano yung kailangan mo pag nasa disyerto? Pag nakita mo sa disyerto, mapapansin natin ang hanapin natin, tubig, pagkain, di ba? So, yun ang inuna nilang isipin, di ba? Kumbaga, hindi nila inisip kung ano yung kayang gawin ng Diyos para sa kanila. At ipinakita ngayon ng Diyos, di ba? Binigyan sila ng makakain yung mana na nalalagdag. Tapos kapag sa mga ilang araw, nagreklamo ulit sila, dalawa silang makain. Yung pugok naman, kahit ikurap-kurap mo yung kamay mo, di ba, meron kang mahuhuli. Di po ba? Even Moises, ito po yung nakakalungkot. Ginagamit na po ito ng Lord, ha? Even Moises ay hindi nakarating sa lupang pangako. Why? Dahil siya man, kahit siya ginagamit na ng Diyos, ay hindi exempted upang hindi siya makaranas ng suliranin. Ang Diyos ay meron din binabago sa kanyang buhay, ngunit hindi niya iyon nabago. At siya ay nagkasala pa at sinuway ang utos ng Diyos. Bakit po? Sa paanong maraan? Di ba po merong anger issue si Moises? Di ba nung time na galing si Moises sa bundok ng Sinai, nung tinatagpo niya ang Diyos, di po ba? Paglabas niya, nakita niya yung mga Israelito, yung mga kababayan niya na merong sinasamba, gumawa ng Diyos-Diyosan. Meron silang sinasamba, di ba, na calf ba yun? Naginto, nagalit siya. At yung utos na yung kautusan ng Diyos, yung gawa sa bato, alam ko, siya mismo yung sumira. Kaya nagkasala siya, nagalit siya doon sa mga kababayan niya. In times of troubles and hardship, huwag natin kalimutan ng Lord. At yung mga bagay na siya ang lumuob, siya din ang makakapagbago nito. We try to learn and know Christ more and experience His help and His discipline. In 2 Corinthians 1:5, basahin nyo na lang po. For Christ, the suffering of Christ flow over into our lives. So also through Christ, our comfort overflows. Di ba po? Kay Jesus lang po natin ito matatagpuan. Ano man po yung mga bagay na nararanasan natin sa Panginoon lamang po ito. Pangatlo po, to seek God. We must remember to look God for help and comfort. At siya na ang bahalang mag-provide. Siya na ang bahala ng mga taong gagamitin niya upang ating makatuwang. Manalangin tayo at sa Kanya ay tumawag. We must remember that God has a good plan and purpose for us no matter what. We must always remember to seek help from God. To seek God at all times dahil sa Kanya walang kabiguan. We should always remember to turn our thoughts from our trials and think of spiritual thoughts at tayo ay Kanyang palalakasin. Imagine mo po, ang laking tutong ng Panginoon talaga kapag dumaranas tayo sa mga problema. Sabi po sa 2 Corinthians 4:18, we fix our attention not on things that are seen, but on things that are unseen. What can be seen lasts only for a time, but what controls sin lasts
forever. Huwag natin tingnan yung mga bagay na nakikita lang natin. Ang tingnan natin yung kayang gawin ng Diyos na kahit wala pa, ibibigay niya sa atin. Basta tayo ay magtitiwala sa Kanya. Trials gives us the opportunity, the power of God in human life. Pero paano naman natin ito makukuha o makakamit kung ang ating focus ay wala sa Diyos, kundi nandun sa mga bagay na iniisip lang natin. Diba? Kapag meron tayong problema kinakaharap, iniisip na agad natin kung anong solusyon. Nakakalimutan natin kung ano yung talagang pwedeng maging solusyon. Si Lord nakakalimutan natin. Mahalaga po na alam natin kung saan at kanino tayo kakapit. Minsan kahit Kristiyano na, ay madalas nakakalimutan din tayo. Si Pedro, nawala man siya sa focus, pero hindi siya nanatili doon. Bakit po? Kasi tumawag siya sa Panginoon nung time siya ay nalabog. Kaya tayo as Christians, na kapag nandun tayo sa problema na alam natin, baon na tayo, di ba po? Tumawag tayo sa Panginoon. Sabi nila, hindi ko alam, lagi nilang sinasabi sa akin na kapag meron daw problema sa bahay or alam ng mga nasa paligid, hindi daw nila sa akin nakikita. Di ba po? Lagi pa rin akong nakangiti. Kasi sabi ko, bakit ko naman iiyakan pa pag may problema? Bakit pa ako magpapakamukmuk? Or nandyan lang ako sa isang tabi? Wala naman akong solusyon kapag nandun lang ako sa isang tabi tapos baka mag-ano ako. Di ba po? So yung problema, hayaan natin na siya yung problema sa problema natin. Sabi po sa Romans 8:28, we know that in all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Lahat ng problema na meron tayong nararanasan, lahat ng sitwasyon ay merong purpose. Kasi bakit? Merong gustong baguhin sa ating buhay ang Diyos. Merong gustong iayos. Merong gustong iparating, ipahayag. Ang kailangan lang natin is magtiwala tayo sa Panginoon sa kung ano yung kaya niyang gawin. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat. Ayan, maraming salamat po. Tunay nga po na laging kikilos ang Diyos sa mga bagyo sa ating buhay at ito ay dadaan lamang upang turuan at patatalin tayo. Dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Nadadahilin po ng ating usher na Sister Christina Barza. Pag-pray po natin ang mga offering. Lord, maraming salamat po sa gabi po ito. At salamat din, Lord God, sa mga offerings po na ito ng mga anak. Lord, we pray na magamit po ito sa paglago po ng aming church. Matugunan, Lord, ang mga pangangailangan at i-bless mo po ang bawat sa amin. Patuloy, Lord, na pagpalain mo kami sa aming po mga trabaho, mga kabuhayan, Panginoon, sa mga ganoon din po sa mga nag-aaral, Panginoon. Patuloy na blessings na ipagkaloob mo po sa kanila upang maging katuwang, Lord God, sa mga pangangailangan po ng aming iglesia at magbigay po ng pagbabalik ng pasasalamat po sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God, sa iyo pong kapurihan in Jesus' name. Amen. Naaniyahan ko po ang lahat na tumayo. Awitin po natin ang ating closing song na In Christ Alone.
salamat po sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, kung saan kami mahina, din po kami pinalalakas. Salamat, Ama, na patuloy, Panginoon, ikaw ay nagiging kalakasan po namin sa mga pagsubok na dumaraan po sa aming buhay. Lord, sa mga pagsubok na to, hindi namin makikita kung gaano kalaki yung kapangyarihan mo, kung gaano yung kaya mong gawin sa aming po mga buhay. Ito man po ay pinansyal, ito man po ay karamdaman, ito man po ay emotional, Lord, o ito man po ay mental, Panginoon. Lord, patuloy na dalangin po namin ang kalakasan ay manggaling po sa inyo at patuloy, Panginoon, ang panghawakan po namin ay yung mga pangako at yung mga salita. Salamat, Ama, sa gabi pong ito, patuloy na, Lord. I-bless niyo pong bawat isa, maging ang aming pong pastor na nasa konferensya, sa Kuya Boy, patuloy na pagpalain niyo rin po sa mga gawain po nila doon sa Bulacan. Salamat, Ama, sa iyong pong papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.